Another is, sabi dito sa Romans chapter 12, verses 17 up to 21, repay no one evil for evil, but give thoughts to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. But some wives, because of retaliation, galit na sila, hindi nila nakuha yung gusto nila sa kanilang mister. Maybe one night, gusto ng mister to have some time of intimacy with their spouses, to have sex with them, which is allowed according to the Bible, which is good, which is clean. So ang babae, dahil masama yung kanyang loob, she doesn't give herself to her husband. So galit ngayon yung mister, at maaring yun ang dahilan. And the reason why the wife did it was out of retaliation. Hindi niya binigay ang kanyang sarili to satisfy the physical needs of her husband. Also, another thing, the wife should, under this, being honest with her shortcomings, let her deal with her heart idols. Baka naman may idol din yung kanyang puso. Like for example, in Genesis chapter 3 verse 16, here is the curse na sinabi ng Panginoon para dun sa kay Eve. To the woman, He said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire, sabi ng Diyos kay Eve, your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. If you have an English Standard Version, study Bible, sabi ng note doon sa Genesis 3:16, Eve will have the sinful desire to oppose Adam and to assert leadership over him, reversing God's plan for Adam's leadership in marriage. Idol yun nung misis. Hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ayaw niya mag-submit sa kanya, mister. Gusto niya, siya ang nagko-control. So gusto niya, under rin ng kanyang mister. Gusto niya, dapat ikaw sumunod sa akin, hindi ako lagi sumusunod sa iyo. And so because of that idol of her heart, yun ang sitwasyon. Dahil yung mister, gusto niya, siya yung leader. Yung misis, gusto din niya, siya ang maging leader. Mabaliktad yung roles. Yun ang nangyari. Yung lalaki na po-provoke, nasasaktan niya yung kanyang misis. Again, I'm not saying na pinapayagan ng Panginoon Diyos yun na gawin ng mister dahil ganun ang kanyang misis. Hindi. Wala pa rin siyang karapatan at walang anumang justification para ang mister saktan ang misis. Pero sinasabi natin, tingnan ng babae, baka siya kasi napo-provoke na niya yung kanyang mister. Okay? So that's what we find dito sa ikatlo. Be honest about your shortcomings. So the wife needs to recognize that. She needs to humble herself before the Lord. Maybe she also needs to come to her husband and say, alam mo, I'm sorry. Kasi, ano ba ang nagagawa ko? Bakit ka ba nagagalit? Bakit na ba ako sinasaktan? Pag sinabi namin sa, ikaw kasi, yung bibig mo kasi, kung makasagot ka sa akin, nawawala yung pagiging leader ko dito sa bahay Then the wife needs to acknowledge that and humble herself and ask for forgiveness and also do something so that next time, hindi na niya uulitin yon. Okay, let's go to the next. The next is confront when appropriate and feasible. Confront when appropriate and feasible. Now, kailangan mo na i-confront din ang mister mo sa kanyang kasalanan. Yes, you are to forgive quickly, but you are not to allow the abuser's request for forgiveness to be the end of the discussion. Nyari, nasaktan ka niya. At tulad nga na naintindihan natin dati, may cycle yan, may pattern yan Mabibuild up yung galit ng mister, masasaktan ka niya, tapos pagkatapos kanyang masaktan, sisisihin ka pa niya, sabi, ikaw naman kasi may kasalanan, kaya kita nasaktan. Then later on, sorry na, hindi ko na uulitin, please forgive me. Yes, you should be quick to forgive, but don't let it stop there. Kailangan ito na yung mga magagandang panahon para makonfront mo yung mister mo. Or even bago pa dumating yon, kausapin mo siya and confront him when appropriate. Basahin ko sa inyo itong sinabi dito ni Martha Peace dito sa kanyang article, Counseling Women in Problem Christian Marriages sa librong Women Helping Women. Bago pa i-confront yung husband to offer biblical reproof, meron pa siyang suggestion. And let me just read to you
bago noon, bago niya i-confront. Kasi posible natatakot siya Nakakatakot itong sitwasyon na ito Biruin mo, sasabihan mo yung mister mo na nananakit sa'yo. But I think this is possible. Pwede yon. Kasi nga, may mga ibang babae, matapang na sila talaga O di, gamitin mo na yung pagkatapang mo para dito sa mga bagay na sasabihin kong sunod. But for those yung mga natatakot, ito yung pwede niyong gawin. Overcome your fear. Overcome your fear. No? Bago mo siya i-confront, overcome your fear by considering itong mga thoughts na ito. I'd just like to read very quickly bago ko basahin sa inyo yung confronting your husband. Maaring itong iniisip ng babae, this is frightening, but I am going to do the right thing. And God will, no matter how my husband reacts, give me the grace to get through it. Kailangan maniwala ka dito. Yung nakakatakot kausapin to mister ko, pero naniniwala ako, natutulungan ako ng Panginoon Diyos dito. Another, if I have to feel anxious, I'll just have to feel anxious. But I am going to obey God and show love to my husband by responding to his sin with biblical good. Or, my responsibility is to do what is right, and God will, at that time, give me the grace and wisdom to respond correctly. So, natatakot ka, baka kung ano pa sabihin ko. No, trust in God that He will help you. If I become confused or do not know what to say, I can always tell my husband, let me think about how to respond and I'll get back with you. Pagka may mga sitwasyon na hindi mo alam kung ano yung sinasabi ng mister mo sa iyo, galit siya at maaring ma-provoke siya sa sagot mo, pwede mo sabihin, pag-iisipan ko yung sinabi mo sa akin, pwede ba babalikan kita mamaya, sabihin ko ang sagot ko. I am afraid my husband will respond negatively, but I don't know that to be a fact. My responsibility is to confront him in a godly manner. When I do, God will help me. O kita nyo, minsan kasi yun ang problema, because of fear of man, ayaw ng babae nakausapin yung kanyang mister. Gusto niya, takasan na lang yung sitwasyon na yun. Pero sinasabi dito, you must overcome that fear. You must say, natatakot ako dito, baka magalit siya, baka lang, pero hindi pa rin ako sigurado doon. So, gagawin ko pa rin ito in obedience to God, and then I believe God will help me. If He leaves me or hurts me, it will be difficult and embarrassing, but if He does, I will be suffering for doing what is right, and God will be glorified. Tingnan nyo, hindi sa kanya idol yung mister niya manatili dun sa bahay at hindi siya iwanan. Para sa kanya, mas importanteng sumunod siya sa kalooban ng Panginoon. Kaya kahit na ang consequence ng kanyang pag-confront sa kanyang mister, iwanan siya, gagawin niya pa rin yun. Kasi sa kanyang nakikita, ito ang tamang response sa sitwasyong ito. Hindi pwedeng tumahimik lang, hindi pwedeng hindi ko ipakita sa kanyang kasalanan at kausapin siya. Kailangan ko siyang i-confront sa kanyang kasalanan. Kaya kung ayaw niya itong ganito at magalit siya, iwanan niya ako, the important thing is God is glorified. You know, maybe you're in that situation, you find an authority over your life to be unreasonable, inconsiderate. Siya ang isang taong talagang nakakasira, kumbaga, ng araw mo. Pero ikaw iniisip mo, tatahimik na lang ako, hindi na lang ako masasalita. Aalis na lang ako. Lilipat na lang ako na ibang lugar. Tatakasan ko na lang tong problemang ito. Wrong. That's a wrong response. Lalo na kung Kristiyano yung gumagawa nun sa'yo, confront him, speak to him, do it in a gentle and a loving and respectful way. But you cannot just remain silent. Kung talagang nasasaktan ka na masyado sa damdamin mo, you cannot go the way of escape. Aalis ka na lang at lilipat ka na lang sa ibang lugar. Harapin mo yun. Isipin mo na mas importante na maluwalhati ang Panginoong Diyos kesa yung ma-relieve ka dun sa mga dinadaanan mong struggles at this point. Better to obey God. Another is, if He hits me, ito yung isang kinakatakutan din ng mga babae, if He hits me, I will prepare a plan so it won't happen again for my sake and for His. Another, no one can perfectly guarantee my safety, but I can be assured that God will be glorified in my life if I obey His word with a right heart attitude. Wala naman talagang makakatiyak kung paano ako magiging secure at magiging safe Pero importante, paubaya ko to sa Panginoon. Ang importante, maluwalhati ang Panginoon Diyos sa sitwasyong ito. So you see, itong kanyang ginagawa para i-prepare niya
yung kanyang sarili to confront yung husband niya. Kailangan manampalataya siya sa Panginoon. Kailangan i-entertain niya yung mga thoughts, mga ideas na yon of faith. Hindi yung fear, hindi yung lagi niya iniisip, hindi, walang kwenta, baliwala, kausapin ko, hindi naman makikinig yan. Paano mo alam? Bakit naniniwala ka na gano'n ang mangyari? Ba't hindi mo pinaniniwalaan pwedeng kumilos ang Diyos? So talagang hindi mo na nga siya mako-confront, hindi mo na siya kakausapin. Pag inuuna mo na sabihin na, wala, hindi makikinig ang mister ko, talagang masamatan, tigas talaga ulo niyan. Hindi, mag-trust ka sa Panginoon. Ayusin mo yung bibig mo, ayusin mo yung pananalita mo. Mag-pray ka sa Panginoon. Okay, so now, let's go to that portion, confront him, or offer, ang statement ni Martha Peace is, offering biblical reproof to the husband. So, offer biblical reproof to the husband. Basahin ko lang yung sinabi niya, no? After you prepare, binanggit niya kasi dito yung pangalan si Peggy tsaka si Stuart. So, basahin ko na lang uli, reading yung pangalan ni Peggy. After you prepare Peggy to think biblically, help her formulate a biblical reproof to be given to Stuart regarding his anger. To reprove a fellow Christian means to tell him or her how he or she is sinning. This step is based on Matthew 18 verse 15 where Jesus said, if your brother sins, go and reprove him in private. If he listens to you, you have won your brother. And Galatians 6:1 where Paul said, brethren, even if a man is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, each one looking to yourself, lest you too be tempted. Peggy is to do this gently, lovingly, and with the motive of restoring Stuart to a right relationship with God and herself. Peggy could respectfully and lovingly say something like this to her husband. So, tinan niyo to, no? Tinuturuan na yung mga misis, ito daw, subukan mo, aralin mo, sanayin mo sarili mo na ito ang sasabihin mo sa mister mo. Okay, pakinggan nyo. Sabi ni Martha Peace, ang suggestion niya na sasabihin ni Peggy, Stuart, there is something I want to tell you. I love you, and I am committed to you. You are my husband and my brother in the Lord. As Christians, we are to help each other become as much like the Lord Jesus as possible. That's why I want to talk to you about what I believe to be a pattern of sin in your life, the sin of anger. Because this is a long-standing habit, you will need help and accountability to change. I recommend that you and I go together to see our pastor. I know this is difficult for you. It is for me too. But God will give us the grace to go through this and to grow together in love for each other. Stuart, you must change for the Lord's sake. He who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion. Please think about this, and let's talk again to see what you have decided. May iba pa siyang mga counsel dito, pero mapapahaba na tong turo natin. Basta importante is, makita natin yung avenue na yon. And I doubt if wives who are suffering from abusive husbands have ever even thought about confronting the husband in this way. Responding in a biblical way. Inulit ko, no? Hindi lang ito para sa mga mayroong problema sa mag-asawa. Ito para sa may problema sa kanyang boss, may problema sa kapitbahay, may problema sa magkakapatid, may problema sa church, may problema sa opisina. This will apply. Hindi ang response lagi pag may kaaway, lusubin, kaawayin, makipagmurahan, makipagsigawan, makipagsuntukan. Mali yun. Hindi rin takasan ng problema na umalis na lang, hindi na lang niya i-confront, tumahimik na lang, umalis na lang, pumunta na lang ng ibang lugar at matapos na lang, ayoko na siyang makita, pero sa loob ng kanyang puso, maalala niya lang yung pangalan niya, kumukulo na naman yung kanyang dugo, at pag may kausap na ibang tao o nabanggit tungkol doon sa lugar na yon, yung mga memories, bumabalik na naman, galit na naman siya. It's wrong. Attack and escape are both wrong responses. The way is to follow the Bible. Matthew 18. Kausapin mo. I-confront mo in a loving and a biblical way. Gawin ito, gamitin ang salita ng Panginoong Diyos. And of course, there are other things, pero I think that's one of the things na kailangan lang makonsider. And it will need, of course, more detailed instruction and guidance. But these are very important
initial steps. Okay, let's go to the next. Next is, what you can do is, pray for him. Huwag natin kalimutan itong napaka-importanting resource na to, pray for him. Sabi ni Lee at Leslie Strobel sa kanilang librong Surviving a Spiritual Mismatch in Marriage, they suggest focusing prayers on 3 areas. Number 1, first, pray for your partner. So una, pray for your partner that God would pull your spouse toward himself, open his eyes to the emptiness of life without him, help him see his need for God's forgiveness, remove the confusion he has about God and the life he offers, help him grasp the meaning and importance of the cross of Christ, open his heart to God's love and truth. Lalo na pag yung mister mo, unbeliever, what a wonderful prayer for your unbelieving spouse. So isa yon. Next area of prayer, pray for yourself. That God would help you live a consistent and attractive Christian life. That God would make you authentic and honest as you deal with life's ups and downs. That God would give you wisdom in knowing how to approach the relationship. That God would expand your knowledge so you will be ready to define and defend the gospel message as opportunities arise. That God will grant you appropriate courage. That God will use you to help lead your spouse into a relationship with Christ. And then finally, pray for your marriage. Your marriage. So pray for your partner, yourself, and thirdly, your marriage. That God would cause depth and trust to grow in your relationship. That God may strengthen the bond of your marriage. That God will protect your children from conflict, from the mismatch. That God will open doors for spiritual conversations. That God will guide those conversations in peace, frequency, and content. Ang ganda. Huwag nating kalimutan yung resource ng prayer. Yes, there is confrontation, but don't forget to pray. May mga milagro pa rin na nangyayari when people pray. Maybe you should try fasting and praying. Sabi nga ng Bible, merong ibang mga bagay that there are some demonic oppressions that could not be removed simply by prayer. Sometimes it needs fasting and praying. So use that resource. Blessing yun na binigay ng Panginoon sa mga mananampalataya. And then one more finally, in spite of his violence, continue to show respect and love to your husband. Patuloy pa rin yung iyong respeto at ang iyong pag-ibig sa kanya. Ganda nga ng sabi rito ni Martha Peace. Sabi niya rito, the tendency for many wives is to respond to mistreatment by their husbands with sinful anger, fear, pouting, clamming up, yelling, going home to mother, crying, making brutal verbal attacks, or defending themselves. This, in short, returning evil for evil because it is responding to a fool like a fool. There is another way. Merong ibang paraan to respond. 1 Peter 3:9 says, do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless. For to this you were called, that you may obtain a blessing. You can learn to think kind, tender-hearted, and forgiving thoughts so as not to be embittered. You can strive to persevere in your prayers for Him, to delight in your relationship with the Lord, to glorify God by being a loving companion to your husband as much as He would permit. And you should remind yourself often that your obedience to God is not dependent on your husband's obedience. Your ability to be pleasing to the Lord is not contingent upon your husband's godliness. Even though your husband may hurt you, you can still be like one of the holy women of the past who put their hope in God. I know na itong mga bagay nito hindi madali. Itong mga bagay nito dapat inuupuan at pinag-uusapan. Maybe to some of you, even just by listening to this
sharing, malaking tulong na ito sa inyo. God is already giving you insights on what to do. And maybe when you go home, may idea na kayo, itong mga gagawin ko. But for some of you, you may need more counsel. And you may need to talk to a counselor. You may need to talk to me. And I hope that with this series of messages, you are going to feel that we do take seriously the problems in the family. We hope that we have a listening ear. I hope that you will not be afraid thinking, ayoko na lang sabihin kay pastor ito. Kasi baka hindi naman siya maniniwala sa akin. Baka tawanan niya lang ako. Baka sabihin lang niya, forgive and forget. No. We will take this seriously and we will try to be as sensitive as we can be with the help of God's grace para matulungan kayo sa inyong sitwasyon. But don't be afraid. You can approach me and we can talk about this and maybe I can suggest to you some books na makatulong din sa inyo para sa inyong pagbabasa so that you can gain more insights regarding your situation. But please don't lose hope. Continue to trust in the Lord. Continue to believe that God is sovereign. God is powerful. He is more powerful than your husband. Kayang gawin ng Panginoon na kunin na lang bigla ang mister mo para matapos na ang problema mo. Pero kung hindi pa niya ginagawa yon, may plano siya para sa iyong buhay. Keep on trusting in Him. Let's come before the Lord in prayer. Panginoon, ito pong aming napag-usapan ngayon is very good counsel for wives who are married to husbands who are abusive and who are violent. But Lord, this is not just for marital problems. Ito rin ay solusyon para sa iba pang mga problema na kung saan ang isang Kristiyano ay nagdurusa sa kamay ng isang taong malupit, isang taong inconsiderate, isang taong irrational, isang taong sa pamamagitan ng kanyang attitude or action ay nakakasakit ng kanyang kapwa. Salamat, Panginoon, na ang Biblia ay may katugunan sa lahat nitong ganitong mga problema. Panginoon, palakasin niyo po ang pananampalataya namin, kaming lahat. Tulungan ninyo na makita namin ang kapangyarihan niyo at ang sovereignty ninyo. Tulungan ninyo na makita namin na si Jesus Christ, ang aming high priest, ay pwede naming lapitan sa mga sitwasyong ganito. Ipaalala niyo po sa amin that you can cause all things to work together for good to those who love you and are called according to your purpose. Thank you for the resource of prayer. Thank you for the wisdom in your word. Very practical wisdom. We pray, Father, that you will be honored and glorified sa mga dinadaanan po namin sa aming buhay, however difficult they may be. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig niyo at awa niyo sa amin. Kumilos kayo, Panginoon, sa mga taong talagang nangangailangan nitong counsel na ito na na-share ko. Ito pong lahat, Panginoon, ay hinihingi namin through Jesus, our Savior. Amen.